Kaugnay po ng balitang yan, makakasap natin si ERC Executive Director Attorney Francis Juan. Attorney Juan, good morning po. Good morning, Igan, at sa lahat ng mga nanonood. Ano po naging batayan at napayagan po ng ERC itong yung pagtataas po ng distribution charge sa Meralco? Ito ba'y naging makatwiran po, Attorney? Mayroon po kasing patuntunan na ipinatutupad ng komisyon sa pagtatakda ng kaunang singil ng mga pribadong kumpanya ng kuryente. At batay doon sa formularyong pinaiiral ng komisyon, ang kasalukuyang singil ng Meralco ay hindi talaga sa sumapat upang mabawi niya yung karampatang revenues na dapat niya ay mabawi. Kaya ito ay kanyang mababawi sa susunod na pagsisingil niya at ito na nga po ang naging batayan ng komisyon. Bukod dun sa pinagtibay po na rate increase sa distribution charge, may iba pa ho bang petisyon na nakabinbin dyan? Pagdating po sa Meralco, ito po ang kanyang nakabinbin lang na petition patungkol sa kanyang distribution charge. Subalit yung pong pagdating sa generation, hindi lang ng Meralco kundi ng iba pang mga utilities dahil ito ay buwan ng nagbabago depende sa presyuhan ng kuryente sa merkado at sa paglikha ng kuryente, maaari pong magkaroon ng adjustment nga patungkol sa generation charge niya para sa buwan na ito. Yung pagbabagay ng presyo ng crudo sa world market po, Attorney Juan, wala ho ba itong posible epekto para mabalanse naman yung pagtaas at pagbaba? Pagdating po kasi sa presyuhan ng crudo, dahil ito ay malaking parte sa paglikha ng kuryente, ito po ay nakaka-impact doon sa generation cost ng isang utility. Subalit ito ay isa lamang sa mga factors na maaaring makapag-influence sa presyo ng generation. Kasama na kasi dito ang iba pang factors tulad nung kasapatan nung supply. Opo. At ito po bang increase na ito, kailan po ba ito maipatutupad at wala ho bang susunod agad na pagtaas? Kasi pag sinasabi niyong nung iba na barya lang yan, sa ordinaryong mamamayan po, ano bang magiging paliwanag natin, Attorney Juan? Ito po ay taunan kasing singil niya, kaya ang magiging susunod pagtatakda ng singil niya ay sa susunod na taon na. Taon na. Ang sabi ho ng Meralco, makakaasa naman daw ng gaganda ang serbisyo. May nakalagay ho ba doon, kunyari, tataas ang singil ng kuryente, ito'y mapupunta sa ganitong uri ng serbisyo? Opo, nagkaroon na po ng determinasyon yan. Noong palang unang itinakda ang singil niya para sa 4 na taon. At na dito ang para sa taong 2013. Mayroong mga capital expenditure projects na dapat niyang ipatupad. Kaya nga binigyan siya ng kumbaga parang budget para dito. At yun na nga po ang naging patayan noong inaral yung kanyang aktual na implementasyon ng kanyang singil noong nakaraang taon ay mayroong kulang doon sa kanyang kinitang revenues para matugunan yung kanyang mga programang para sa kanyang capital expenditures. So good luck na lang ho sa ating mga kababayan. Pero meron naman ho parang ano yung minimum no na konsumo na ikangay makaka-apekto yung increase na yan, di ba? Opo, meron pa rin po yung lifetime. Yung 100? Sila pa rin po ay patuloy na makakatamasa noong mga diskwento para sa kanila. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. ERC Executive Director Attorney Francis Juan.